Sa balitang abroad, nakahanda ang Pakistan sakaling kailanganin ng kanilang tulong para sa negosasyon sa pagitan ng US at Iran para matigil ng giyera sa gitnang silangan. Ikinagalak rin ni Pakistani Deputy Prime Minister at Foreign Minister Ishaq Dar ang anyay tiwalang ibinigay sa kanya ng parehong makapangyarihang bansa para mamagitan sa pag-uusap. Si Son Santiago para sa balita. Sa hangarin na tapusin ng tensyon, nagalok ang bansang Pakistan na maging tagapamagitan matapos nitong i-anunsyo ang kagustuhan na i-host ang peace talks sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa isang video statement matapos ang pulong kasama ang mga opisyal mula sa Saudi Arabia, Turkey at Egypt kahapon, sinabi ni Pakistani Deputy Prime Minister at Foreign Minister Ishaq Dar na naging aktibo ang Islamabad sa pagsisikap na pababain ang tensyon at makahanap ng mapayapang solusyon. Ayon sa kanya, handa ang Pakistan na mag-host ng makabuluhang pag-uusap na layong makamit ang pangmatagalan at komprehensibong kasunduan sa gitna ng sigalot. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Dagdag pa ni Dar, patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa pamunuan ng Amerika at ikinatuwa ang anyay tiwala ng parehong panig sa kakayahan ng Pakistan na tumulong sa pag-uusap. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Gayunpaman, wala pang kumpirmasyon mula sa dalawang panig kung magiging bukas sa kanilang loob ang magiging usapan. Samantala, ayon sa international report, lumilitaw na may mahalagang papel ang ginagampanan ng Pakistan sa diplomatikong hakbang dahil mayroon itong maayos na ugnayan sa dalawang bansa. Mayroon din itong Mutual Defense Pact sa ilang karatig bansa sa Gulf kabilang ang Saudi Arabia. Matatandaan din na ang Pakistan ang tumulong sa paghahatid ng US 15-point plan sa Iran. Ang pahayag na ito ay sa gitna ng pagpasok ng tensyon sa ikalawang buwan na hanggang ngayon wala pa ring malinaw na senyalis ng paghupa. Sumali na rin kasi ang grupong Houthi na nagdala pa ng mas malalim na pangamba sa publiko. Patuloy din ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi. Ayon sa datos ng The Institute for National Security Studies, tinatayang halos 2,000 katao na ang nasawi sa Iran. Umaabot na rin sa 80 ang naitalang namatay sa iba pang bahagi ng gitnang silangan. Samantala, humigit kumulang 24 naman ang naiulat na nasawi sa Israel. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.